Alright, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, ka-coffee ha, itong mga DDS, ini-issue pa itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil meron itong litrato dito sa mayor po ng Bamban, dyan po sa Tarlac. Wala daw si PBBM, nagsisinungaling daw po yan. Kasi ang sinasabi ni PBBM, hindi niya kilala itong si Guo. Tapos, itong mga, hindi ba alam kung gentleman ba itong mga to o hindi mo maintindihan ang logic eh. Kesyo daw, may litratong magkasama si Guo at si Pangulong Bongbong Marcos. Ano yun? Porkit may litrato na magkasama, close na sila. Ganun ba yun? Yung prinsipyo ng mga to. Hindi ibig sabihin pala, yung mga litrato na lumalabas ngayon, kumakalat ngayon, kung saan magkasama si Digong at si Pinoy, ibig sabihin din nun, dilawan si Pangulong Rodrigo Duterte dahil kasama niya si Pinoy. Ibahin ninyo yung logic ninyo. Kasi yung logic ninyo hindi mo alam kung bakit ganyan Napakababaw di ba? Porket may kasamang litrato, close na. O baka sabihin pa, magkasabwat kung ano-ano na namang mga hinuha ninyo dyan. O sige, teka, i-share ko sa inyo ka-coffee itong litrato na ito. At kasi ang DILG, hinihikayat nila ang ombudsman, no? Na magkaroon na rin dito ng investigasyon. Tingnan na rin ito. Kasi ang pangamba ng taong bayan, mukhang espiya Itong si Guo di ba? O kung totoong Chinese yan, bagamat hindi pa po wala pa pong conclusive na statement dyan ay nilalabas po ang gobyerno. Paano nga kung espiya itong si Guo? Nayari na ka-coffee, no? So, teka, naglo-load lang ka-coffee. I-share ko sa inyo itong balita na ito, no? Gagawa dyan na naman ng issue si Pangulong Bongbong Marcos Paano? Hindi kayo nagtatagumpay dyan sa mga gimmick ninyo Yan, no? Itong litrato na kasi ito, yung litrato na yan, nakikita nyo, no? Si Pangulong Bongbong Marcos at si Mayor Guo ng Bamban, nagse-circulate po yan online. So para ipalabas yung kanilang argumento na sinungaling itong si PBBM. Guo makes her photos do the talking. So parang, di ba, ang reasoning nila, hayaan mo na lang ang litrato na lang magpaliwanag. Ganyan na gusto nilang palabasin dyan para sabihin na sinungaling ang presidente. Alam mo, ka-coffee, maraming scammer, dinadaan sa litrato. Yung style ng mga scammer, magpapapicture yan sa mga high-ranking officials kuno, no? Para siyempre, sa circle of friends niya, yan ang ipapakita niya. Proven na strategy na yan. Yan ang kalakaran, yan ang matagal nang ginagawa nitong mga sindikato na ito, no? Halimbawa, kung ikaw halimbawa ay scammer na magpapapicture ka kay senator, magpapapicture ka kay vice president, siyempre, ipapost mo yan sa Facebook mo, ipapost mo yan sa website ninyo para palabasin na kasama niya mga sikat kasama niya rubbing elbows pwede niya rin magamit yan. In fact, baka nagagamit niya si PBBM dito dahil sa litrato na yan di ba? Normal lang na magkaroon ng photo si Pangulong Bongbong Marcos at si ngayong Mayor Alice Guo ng kampanya. And hindi ibig sabihin na porkit may kasama sila sa litrato, magkakilala na sila. Ikaw din mismo, alam mo yung sagot dyan, na hindi lahat ng magkasama sa photo, magka-close na. Politiko yung mga yan Si Pangulong Bongbong Marcos, presidente, politiko. That time, front-runner siya na tumatakbo sa pagka-presidente. So sa isang araw, hindi lang 100 siguro ang nakakasalamuhan yung tao nung kampanya. Napakaraming tao. Anong ibig sabihin yan? Hindi magpapalitrato si Pangulong Bongbong Marcos sa hindi nakilala. Magpapapicture lang siya sa kilala niya personally. Definitely hindi. Sa dinami-dami ng local officials na gusto siyang makamiting, gusto siyang makatagpo nung halalan. Tingin mo, kikilalanin lahat yan ni PBBM? Kaya weird. Actually, hindi mo maintindihan yung logic nitong mga tao na ito na nagsasabi na magkakilala si PBBM. Kasi ginina ni PBBM Actually, sinabi niya ang totoo dyan. Hindi ko kilala yan. Nasa balita ng Inquirer.net. Nag-circulate ito ngayon. Hours after President Ferdinand Marcos Jr. fueled doubts about her identity, saying he had no idea who she was and that no one knows her in local political circles, Mayor Alice Guo of Bamban Tarlac took to social media and make her photos do the talking. Di ba rin maintindihan itong balita ng Inquirer Let her photos do the talking. Hindi ganun yun. Hindi porket may litrato, ibig sabihin doon, magkakilala na sila. The pictures showed her rubbing elbows with prominent politicians including Marcos. Normal yan sa politics. Pero hindi ibig sabihin na close sila. Di ba? Baling logic yan. Guo on Thursday afternoon posted 2 photos of herself
and President Marcos that were taken during the President's inspection of the airport to New Clark City Access Road on February 20, where apparently she was one of the guests. Oh, ano ibig sabihin yan? Close na sila? Di ba hindi? Porkit magkasama sa photos, close na sila. Porkit magkasama sa photos, kakilala niya na personally. Hindi mo pwedeng i-conclude yun. Baguhin niyo yung logic ninyo. Kasi kung isusumbat sa inyo yan, kung ibabalik sa inyo yan, ano ibig sabihin yan? Yung pagkakasama ni Digong at ni Noynoy Aquino sa mga litrato, ibig sabihin yan, dinawan na rin si Digong, close na rin sila, alam niya na yung pagkatao ni Pinoy. Di ba? Hindi. Baguhin niyo yung logic niyo. There was no immediate comment from Malacanang regarding Go's post. Actually, hindi na kailangan mag-comment ng Malacanang dyan eh. Hindi na kailangan patulan ito ng PCO dahil obvious naman ito ka-coffee. Mabilis lang i-debunk yan. Di ba? Ang babaw ng reasoning. A check of her social Facebook page showed that on March 8, 2022, she also met Marcos, then a presidential candidate, after his proclamation rally. A photo of that encounter showed both of them in red shirts and wearing face masks. Another photo captured them doing a fist bump. Sa litrato na yan. Kami may presidente din kami ng presidente. Ni PBBM. May picture din kami. May picture kami. At tinutukoy ko may picture kami ni Digong. Ano yan? Ibig sabihin, kakilala niya ako? Ibig sabihin, close niya ako? May picture kami ni Sandro Marcos. Ibig sabihin yan, close na kami? Oh. Hindi ganun yun. Kaya baguhin niyo yung logic ninyo dyan. So yung gimmick na yan ka-coffee, hindi tinatanggap ng gobyerno yan, ng DILG. Hindi pwedeng may picture. Yan ang mahirap sa mga Pilipino eh. Pag nahuli ka ng traffic enforcer, di ba, papakita mo ito, close kami ni General, no? May picture kami, ganyan, etc. etc. Maling kultura na yan. So ayan, no? Nasa balita nito ng GMA News Online, ang DILG urges Ombudsman to suspend Alice Guo. So ang hiling ng DILG, agaran masuspend na itong si Guo. Kasi local government official ito. Eh kung totoo na Chinese ito, kung totoo na spiya siya, grabe yung access na ibinigay natin dyan. Yan ang sinasabi natin dyan eh. Too much yung access na binigay ni Digong dito sa mga Chinese. Yan yung equivalent ng pagbebenta sa Pilipinas eh. Binigyan mo ng malawakang access eh. Itong mga Chinese eh. Hindi mo literal na ipinagbili. Pero grabe yung access na ibinigay mo. At connected ito sa Pogo. Itong si Mayor Alice Guo. Connected siya dito sa Pogo. Yung Pilipinas, eh, parang naging Pogo hub na yan eh. Diba, nagsitaka sa China, nagsipunta dito sa Pilipinas at nagsitayo ng mga sugalan. No? May sarili pa silang ospital. Oh. Kasabay ng Pogo, andyan na yung mga kaakibat na krimen na yan. O baka yung droga, kasama na rin dyan. Tapos inalaw pa ng gobyerno ni Digong, itong pamamayagpag ng Pogo. Ay grabe ginawa sa Pilipinas yan. Tapos Duterte legacy. Yan ang Duterte legacy. Naku po, ewan ko sa inyo. The Department of the Interior and Local Government has recommended to the Ombudsman the preventive suspension of Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Secretary Ben-Hur Abalos said on Friday. Preventive suspension lang naman yan, ka-coffee, no? Para hindi ma-impluwensyahan itong isinasagawang investigasyon. Preventive suspension lang yan. Baka naman, isisigaw na naman dyan ng mga judgemon. Aba, bakit nyo ginawa yan? Yan na naman ang sigaw nila dyan. Anong nangyayari na naman? Hindi na naman nagiging patas ang gobyerno. Nako, yan na naman ang style ng mga tao na ito. In a statement, Abalos said the DILG created a task force class April 5 to look into Guo's alleged link to illegal activities of the Philippine offshore gaming operator Pogo in her own town. Di ba ikaw ang ano dyan? Ikaw ang alkalde dyan? Sino mag-i-issue ng mga permit yan? Di ba? Sino din ang mag-i-issue ng permit yan? O ba, kaya pala easy na lang dito sa kumpanya na ito. Easy na lang dito sa Pogo na yan na mag-issue ng permit. Eh, paano kung Chinese pala? Kasi wala daw corruption, etc. Eh, paano kung nagbe-benefit ka doon sa mga illegal activities na nangyayari sa iyong lugar? O, dapat imbestigahan yan. He said the task force headed by Attorney Benjamin Zabala of DILG's Internal Audit Service, o IAS, has submitted its report and this is in turn was submitted to the Ombudsman on Friday. Eh medyo mabilis pa naman kumilos ang Ombudsman ngayon. O yari na. Nako, baka mag-prayer rally na naman sila dyan. Baka magsisigaw na naman sila dyan. Takbo na naman sila sa kalye yan para magsisigaw ng prayer rally aka
Murahan Rally at sino naman nagpopondo dyan? Sino ba nagpopondo sa mga maisog rally na yan? Napakamahal ng gastos dyan Sabi nga ni Takero kahapon dyan sa rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Maliit lang yung setup maliit lang yung stage, maliit lang yung LED at walang mga artista, malaki na yung ginastos dyan, ambag-ambag. Pero ano pa itong mga maisog rally? Isang katerba, napakalaki ng setup. Milyones yan. Sino nagpondo niyan? Baka mga Chinese, sabi. O baka dito sa prayer rally na if ever magsagawa ng prayer rally itong mayor ng Bamban. O malaking pera na naman yan. Saan galing ang pera? Sa Chinese community. Based on the report, there are troubling findings. Ito troubling findings of serious illegal acts which may have several legal implications, sabi ni DILG Secretary. Hindi biro ka-coffee yung findings Initial findings pa lang ito ka-coffee. Troubling findings. Hindi naka-identify, naka-elaborate kung ano yung tinutukoy niya dito sa troubling findings. Ibig sabihin, nakakabahala ng mga findings na nagli-link dito sa mga illegal activities. So dapat ma-preventively suspended itong si Mayor Alice Guo. The DILG recommended to the Ombudsman the issuance of a preventive suspension against Mayor Guo to prevent any influence on the continuing investigation of our and other agencies, Abalos said, adding that the department, and I quote, does not have the power to directly suspend or dismiss local officials, unquote. Sabi ni Abalos, tama. Ombudsman ang kumilos dyan. Yan yung magaganda dito matatalino yung cabinet ng presidente. Hindi ura-urada. Kasi kung babukalos yan, kung wag na tayo magpangalan, halimbawa tulad ng isang senador na recently nababash. Kung ganyan mag-isip yan na walang mga legal considerations, bira ng bira, iparesto niya na yan o ipasuspend niya na agad yan siguro kahit hindi dumaan sa due process. O tama itong tinatahak ni Abalos. Idaan natin sa ombudsman dahil ombudsman ang may kapangyarihan na mag-suspend ng local government official, elected official ka-coffee. The President Bongbong Marcos Jr. on Thursday said Guo had been under investigation for some time. So hindi ito bago. Yung paglutang ng investigasyon na yan dyan sa Senado, prior to that, nagkakaroon na po ng mga initial findings, initial investigation. Well, matagal na namin iniimbestigahan yan, sabi ni PBBM. Kaya naman nahuli yan unquote. Marcos said in an ambush interview dyan po sa Cagayan de Oro noong isang araw. Yung raid dyan ka-coffee, malakihan din itong raid na ito Dahil na-raid natin yan sa Bamban, na nakita natin yung mga dokumento na kini-question ngayon natin yan, kung talagang totoong mga tao at saka paano siya tumakbo ng mayor. Kung nadaan sa nadaan yan sa mga badil-badil, nadaan sa vote buying yan, hindi imposible yan. Kasi may mga Pilipino talaga, aminin ba natin sa hindi, nag-engage into vote buying. Paano kung black voting ang nangyari dyan? Sige, tagsa 10,000 kayo, vote straight na kayo dyan. Siguro agad, number 1 dyan. Senator Sherwin Gatchalian earlier alleged Guo's possible involvement with the Bamban Pogo Hub that was raided, citing a Sangguniang Bayan resolution indicating that Guo, who was then a private citizen, supposedly applied for the license to operate the Hongsheng Gaming Technology Inc. Biruin mo nung hindi pa siya alkalde, nag-apply na yan para mabigyan ng permit na i-operate itong Hongsheng Gaming Technology. Gaming Technology ka-coffee. Hindi pa siya mayor. Siguro, that time, na-decline. Hindi ganoon kalakas. Sige ayaw nyo ko bigyan ng permit takbo kong mayor dyan. Naging mayor. Mabilis na lang mag-apply ng permit. Hongsheng was raided in February 2023. The same compound was then used by Zun Yuan Technology Inc., the company that was raided this month. Gatchalian said a list of vehicles found inside the premises of Zun Yuan Technology and verification with the Land Transportation Authority showed that one of the vehicles was registered under Guo's name. Malinaw. malinaw. Anong ginagawa ng sasakyan niya doon sa loob ng hub na yan, ng Pogo Hub na yan? Sige, pagtanggol niyo pa yan. Mga DDS, ipagtanggol niyo pa. Itong si Mayor Alice Guo. Sige, ipaliwanag niyo bakit nagkakaganyan. Guo earlier rejected accusations she abets the alleged illegal activities of Zun Yuan Technology Incorporated, which included human trafficking and illegal detention. Mabibigat na kaso ito ka-coffee I deny in the strongest terms
all of these allegations of criminal conduct, or at least allegations that I have somehow aided and abetted the supposedly Zun Yuan Technology Inc., she said. Human trafficking, torture, and illegal detentions are heinous crimes that I never tolerate, much less be involved in, sabi ni Guo. Ang problema sa investigasyon ng Senado, lahat nakakalimutan niya, di ba? Paano ka maniniwala dyan? Lahat nakakalimutan niya. Naku, questionable yan. O sige, ipagtanggol niyo pa, Harry Roque. Sino pa yung mga DDS dyan? Ipagtanggol niyo pa itong ginagawa ni Alice Guo. Ngayon, sabihin niyo, panggigipit na naman ito ng gobyerno. Hindi na naman po nagiging patas ang gobyerno. Yan na naman ang palalabasin ninyo. Nako po, sana magising kayo sa katotohanan. O siya, sige, ako'y magpapaalam na sa ito, Ka-Coffee. Maraming salamat sa sumama sa akin. Ingat kayo, Ka-Coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Alright, paalam sa inyo, Ka-Coffee. Bye-bye.